Hi, hello guys. Welcome back po. Sa video na to, ang pag-uusapan po natin ay itong si Lazada about doon sa last pay later ni Lazada. Sa video na rin to, i-share ko rin po sa inyo kung paano po i-activate itong si Lazada's pay later. So going back po dito kay Lazada's pay later, and ano po ba yung advantage bakit kailangan niyo po i-activate yung last pay later niyo po? And ano ba itong si Last Pay Later? Itong si Last Pay Later guys is powered by CIMB. Si Last Pay Later is uh, yung option na binibigay sa inyo para makapangutang kayo online dun sa mga product. Kung wala kayong pang cash on delivery, pwede nyo po siyang bayaran through Last Pay. Pwede nyo pong installment, ibig sabihin. So, pay later. May mga ano po siya, may mga um, um, like a paying plan or billing plans, like you can pay 3 months or more than 3 months, ganun po. So kung wala naman po kayong pambayad at kailangan yung item na yun, or kung nagtitinda kayo or meron kayong shop, ganun po, magagamit niyo po ito sa business niyo. So pwede niyo pong bayaran partially, like 3 months, divide niyo po sa 3 months, and then may kaukulang pong percentage po. So basically guys, trinay ko pong i-activate tong si last pay later ko dito sa pangalawang account ko kasi dun sa unang account ko po meron na po akong last pay later. So gusto ko rin pong i-activate siya kasi sabi niya dun meron na po akong around 16,000 pesos na pwedeng ma-approve sa last pay. Yung ano po yung amount po na sinasabi ko sa last pay, binibigyan po kayo niya ng credit limit. So, meron din pong certain amount na pwede niya lang pong gamitin sa pangungutang. Halimbawa, binigyan kayo ng 10,000 pesos na credit limit. Yun lang po yung amount na pwede niyo pong gamitin para mag-pay or mag-pay later. Like, babayaran siya ni Lazada or ni CIMB tapos babayaran niyo siya ng installment. Halimbawa, ang halaga ng item is 10,000. So pwede niyo gamitin i-maximize yung 10,000. Hindi pwede pong sumobra doon. So within 10,000 pesos. Any item po sa Lazada. Ang mga hindi lang usually na pwede niyo gamitin niya is yung purchasing lang load or mga vouchers. Pero any product po, usually po pwede pong i-pay or hindi po S-pay kasi kay Shopee yun na last pay yung tinatawag na last pay later. Yung opposite po yan ni Shopee na S-pay later kung familiar kayo. So doon po sa mga useful na gumagamit ng Lazada, bakit hindi nyo po activate para i-take advantage po yun. So basically, ano po yung mga advantage niya? So basically, pwede nyo pong utangin yung item na kahit na wala kayong bayad, which is na yung kailangan nyo na or may business kayo na dapat yung sustentuhan sa mga product na tinitinda nyo rin, pwede nyo pong utangin nyo o kaya nagbe-bake po kayo, pwede nyo, di ba, yung mga items na kailangan nyo, pwede nyo gamitin doon. So, yun po yung unang-unang advantage. Pagkatapos po, ang kagandahan po sa itong sa last pay, kung i-activate niyo po yung last pay later niyo, ma-open niyo po yung opportunity na makapangutang ng cash. Kasi ito kasi hindi man to kasi cash eh. So, nakakapangutang lang kayo ng mga product or items na binabayaran niyo later. Pero iba po yung cash. So, bakit po yung po yung yung bridge yung last pay later para makapangutang kayo ng cash loan. Kasi kagandahan rito sa cash loan, nag-i-increase po yung cash loan kay Lazada, parang kay Shopee po. So, pwede po kayo maging eligible na magkaroon ng cash loan kapag activated po yung SPay later nyo. So, bakit yun yung naging bridge ni Lazada para magkaroon kayo ng chance na magkaroon ng cash loan o magkaroon ng opportunity na mangutang ng cash. Kasi po doon niya tinitingnan yung capability ninyo ng financial capability niyo, paano kayo being responsible sa pagbabayad, like nangungutang kayo ng item tapos regular po kayo nagbabayad kasi may due date rin po yan guys. So tinitingnan niya yung capability niyo. Kapag maganda yung credit history niyo, so yun po nakakapag-build po kayo ng magandang record kay Lazada. So dun sa magandang record na yun, doon po yung
nagkakaroon ng malaking chances po na ma-activate nyo rin po yung cash loan nyo. Yun po sa isa sa pinakamaganda po yung magkaroon ng cash loan. Kasi siyempre, kailangan nyo rin ng puhunan na cash, di ba po? So kung wala naman kayong mauutangan or hindi na kayo nakakapangutang sa mga, Bombay, medyo malaki ang percentage. Dito po 6% po yung pinapatong ni interest. Sa Lazada apps niya, pindutin niyo lang po yung account diyan sa ilalim. Tapos doon po sa may Lazada wallet, i-click niyo lang po yung last pay later. Tapos yan, yung red na yan, pindutin niyo lang yung activate now. And then, i-ready nyo lang po yung ID nyo. Dapat nandyan po sa mga list ng required IDs. So, mag-picture lang po kayo ng physical ID nyo. And then, after nyo picturean, mag-detect naman po kayo ng selfie ninyo. And then, i-verify lang po yung phone number nyo and get the code. Tapos, after ng getting code, i-click nyo lang po yung activate, pay later. Yan. So, enter nyo lang po yung code dyan. So, once nakuha nyo na yung nyo. And then, so mararoute na kayo dyan sa Lazada Pay application. So, fill upan nyo po yung mga basic information dyan. Yan. So, dapat kompleto po para hindi po kayo ma-denied. And then, yan, sa baba yung mga information ng ID, yung contact information, tapos yung birthplace. So, hanapin nyo po yung nyo dyan, yung lugar. Naman? So, dyan yung contact details nyo. So, kompletuhin nyo rin po yan. And then, after nyan, i-click nyo lang po yung next. Tapos, yan, ilagay nyo po yung email ninyo. And then, after ng contact information, ipipilapan nyo rin po yung work information nyo po. So, nagba-base din po kasi si Lazada dyan. Tapos, emergency contact person. Yan, isa-select nyo po yan. So, basically, yung education. So, dapat kumpletuhin nyo po lahat ng hinahanap nyo dyan. Yan. So, once na nakumpleto nyo na yan, so, dapat po i-fill out nyo po yung educational information nyo dyan, yung occupation information, lalagay nyo dyan yung kung magkano yung salary nyo. May lang naman yung bracket. So, mamimili lang naman kayo dyan kung anong job nyo. Tapos, yung emergency contact information nyo, dapat ilagay nyo rin po yan dyan. And then, para po mas mataas na increase ng chances of approval, so pwede nyo rin po ilagay yung TIN number po nyo. And then, after makumpleto po, i-click nyo lang po yung submit details. And then, pagkatapos nyan, yung last steps is yung mag-set kayo ng PIN. And then, after that, yung application nyo is being reviewed. Pero dito po sa application ko po, disapprove po ito kasi meron na po akong first account. So, yung information ko po nasa database na nila. So, hindi pwede po yung dalawang account. And maraming salamat sa panonood ng mga video na ina-upload natin. And para maging updated po kayo sa mga susunod na mga video na ilalabas natin, huwag niyo pong kalimutan, dyan po sa baba, i-click lang po yung subscribe button and then yung bell notification po. And once again guys, marami pong salamat and hope to see you next time.